Okay, good morning guys. So yan, magpapalit tayo ng gear oil para sa ating Suzuki Celerio. So 5 years na to may din napapalitan. So ngayon magdi-DIY tayo. Papalitan natin ng gear oil. So yan yung drain plug guys, ito. So gamit ang 3/8 na wrench, matatanggal natin yan. Then ayun yung supply plug. Ayan. Yan, dyan tayo magsusupply. So yun. Gamit niya pala tong 3/8 na wrench na nabili natin sa Lazada, no? Flyman. So ayun. Siya natin gagamitin dito. Kung wala pa kayong ganito, so lalagay ko na lang dyan sa link para maka-order din kayo. Yan lang. Yan, sakto yan dito. Yan, 3/8. So pagkakalas nito ay counterclockwise. Yeah. Yan, tigas lang. Yan, gumalaw na. Alright. So yun tayo magsusupply, ano. Yan, napatay pansalo. Kung mamatay pansalo dyan. Try muna natin galawin yung drain plug. Then try natin yung supply plug. Ito rin yung 3/8. Bubuksan ko muna. Mamaya hindi ko mabuksan eh. Sayang na drain na. DIY lang tayo eh. Yeah. Kaya naman. Alright. Siya. Unahin ko na to. Para sure. Mamaya ay madrain. Hindi masupplyan. Hirap na. Baka ma-home service pa. Alright guys. Yan. Tanggal na. So ito nga pala yung gagamitin natin. Pamalit X-Star na gear oil. So 75W80 API GL-4. So pang manual transmission para sa ating Suzuki Celerio. So ito yung ipapalit natin mamaya. So i-drain muna natin, then saan natin palitan. So ang capacity pala ng ating Suzuki Celerio ay nasa 1.9 liters. So sa mga nakasusuko dyan, kung gusto niyo magkaroon ng ganito, so kay Mr. Robert, doon ko to in order through Lazada. So ilalagay ko din yung link. Shoutout pala kay Sir Mr. Robert para sa natutunan ko paano mag DIY. Salamat. Yan guys, so tinanggal ko na yung sa supply plug. So yan malinaw pa. Kaya lang 5 years na rin to, so papalitan na rin natin yan. So yung dati tatanggalin is yung drain plug. Alright, maluwag na. Tingnan natin kung saan papatak. Opya. So nakadiin lang habang binubuksan para hindi masyadong mabasa. Game, ready na to. 1, 2, 3, pull. Okay, ay lakas. So yan, tumapon siya. Malakas ang buga niya. Hindi ko inaasahan yun. So yun. Yan guys, madumi. Madumi ang ating drain plug. Kita naman sa magnet. May mga metal debris o ano man tawag dito. Yung mga durog na metal. So yun, nabigla ako dun. Umaabot siya dun, no. Alam ko na, inuna ko kasi ang supply plug, kaya mabilis ang release. So yun, sa susunod siguro, huwag nyo munang tanggalin yung supply plug.
para yung labas ng langis ay hindi ganun kalakas. So yun lang ang natutunan ko dito, first time, so okay lang yan. Next time alam ko nang gagawin ko. So ayan ko na muna yung tumulo, babalikan natin yan hanggang ma-fully drain. Pupunasan ko na lang muna yung mga kalat ko. Alright, at sasabunin ko tong yan natapunan. Alright, sige. So ayan guys, no, ang dumi oh. Sabi yung mga ito yung mga nadurog na metal, ang pagkakaskasan ng gear. Ayun oh, ayun, kita na akin tab, metal na metal. Alright na, malinis na ulit. Medyo malinaw pa na may langis natin, kaya lang sa itinagal na nga 5 years, so deserve naman, napalitan na. Alright, yan, mamaya natin ito ibalik habang dinadalhin natin uli yung ating transmission box. So yan, konti na lang naman siguro, pwede na to, takpan na natin. So tandaan nyo lang, no, yung nasa baba yun yung may magnet, ito yung nakalagay dun sa taas, so walang magnet dyan. Kaya may magnet nga pala itong sa baba, ay parang mga nadurog na metal ay dito may ipon. So pag nag-change gear oil ulit kayo, matatanggal nyo. So nakokolekta nya. So ang paglagay lang ay kamay muna. So dapat yan ay madaling naiikot, no? Ibig sabihin lang nun ay tama, kasi pag yan ay unang ikot mo pa lang ay masikip na, ibig sabihin sala na yun. So huwag mo nang pipilitin kasi mahirap, ma-stuck ng bolt, tas transmission gearbox pa, nakaw, mahal. So yan, kamay lang. Pag okay na, hindi na kaya ng kamay, saka natin gamitan ng wrench. So ibabalik ko lang siya sa dati, no? May palatanda naman ako yung higpit niya doon sa walang dumi. So yun, hanggang doon ko lang din siya siguro higpitan. Nga pala, sa Lazada, kung wala pa yung 3/8 na wrench, ito, nabili sa Lazada, binili ko lang din. Share ko na lang yung link. O yan, maluwag lang siya higpitan, ibig sabihin tama. Babalik lang natin sa dati. Okay, kunti pa. Alright, hindi naman na yung matatanggal. Okay, next, let's refill. Yan guys, gumawa tayo ng improvise na yung budo, kasi gagamit tayo ng hose. Since DIY, wala kasi hindi yung budo pa eh. Kaya yan muna, nalagay natin yan sa dun, siyempre sakyan. So yan, ipupwesto lang natin. Yan, sunod dito. Yan, abang na. Okay, pupunta tayo ngayon sa ilalim ulit. Yan, pupwesto lang natin to dito. So hindi naman yan shoot natin yan. Oops, shoot na ba yan? Okay, tsura ng loob nito, masundot nga. Okay, malalim pala yung butas. Aray ko, yan, aray ko. Balik natin yung hose. So gumamit tayo ng hose kasi mahirap pag walang hose. Yan. So ngayon, nakikabit ko na. Susupplyan natin ng oil doon sa dulo. Alright, let's go. Okay, secured naman na siya sa butas. Kahabaan nga lang aking hose. Putulan ko muna. So sasalingan na natin hose 1 liter. Nalagay natin. Okay. Yan, make sure lang na walang natulo sa baba. Ayan, sabihin na natin, dahan-dahan lang.
Ano na namang natulo. So, dito lang natin ang salin. So, yan. Monitor nyo lang ano. Okay na may pagkakalagay ng hose. Okay, di naman natulo. Oh, 1 litro. Yan. Ubusan natin 1 litro. Wala na. Tayo ulit na pangalawa. So, pangalawang litro na tayo. So dito, kailangan natin bantayan kasi any moment or pag kaunti na lang ang tira ay yan, overflow na yon. So again, lagyan na natin. Oh, parang meron na. Meron na nga. So, okay na. So, yun. Ngayon, so may mulo na, no? So, yan. Kaunti na lang ang tira. So, yun, ano, nasa 1.90 liters nga naman. So, yun. Sasarado na natin yun ngayon. So yan, tuloy-tuloy ang tulo niya. So okay na yan, goods na yan. Tatanggalin natin yung hose. At ako, ang dami pala laman ng hose ko. Oh, ang daming tapon. Tatakpan na natin yan. Ayan, ang daming laman ng hose. So yun, anti-tining lang. So dapat hindi siya mag-lock agad. Ito, sa tayo lang. So yun guys, tapos na tayo magpalit ng gear oil para sa ating Suzuki Celerio. So linis na lang, higpitan ko na lang to. Tapos linis na lang. Then syempre kailangan natin test drive para kumalat yung gear sa bawat gumalat ang oil sa bawat gear sa loob. Okay, yun lang guys, salamat. Yan, yun ako natin gear oil sa pagpapalit natin, no? Madami na rin, 5 years bago na palitan. So guys, yan, kung gusto nyo rin magpalit, napakadali lang. So kailangan nyo na talaga ng tools, yung ating 3/8 na ratchet, then yung pamalit syempre yung gear oil, then dagdag nyo na lang din yung imbudo saka hose. Kung wala naman, pwede naman kayo mag DIY tulad ng ginawa ko. See you, salamat.